Inutang na 300,000 pesos na pambili sana ng jeep panghanap buhay na sunog sa Taguig. Labis na panlulumo at problemado ngayon ng isang residenteng naapektuhan ng sunog kahapon sa barangay Fort Bonifacio Zone 3 Taguig City, araw ng Martes, April 23, 2024. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, nasa 11 bahay ang nadamay sa sunog. 15 pamilya na kinabibilangan ng 60 individual ang naapektuhan. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma at naapula bandang 1:00 ng hapon. Samantala, doble-dobleng kamalasan nga ang inabot ng kinilalang si Mark Joseph Pede matapos mangyari ang sunog sa kanilang lugar. Isa nga ang kanyang bahay sa inabot ng sunog. Ngunit bukod sa nasunog na bahay ni Pede, isa pa sa pinoproblema niya ngayon ay ang napakalaking halaga ng pera na natupok rin ng apoy nang masunog ang kanilang tahanan. Ang pera ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ito ay inutang ni Pede sa kanyang kamag-anak para sana ipangbili ng pampasaherong jeepney na gagamitin niya sa paghahanap buhay. Ayon kay Pede, na nitong April 22 niya lamang inutang ang nasabing pera na nasunog. Kwento niya, nasa trabaho siya noong araw na maganap ang sunog. Hindi na rin daw naisip ng kanyang asawa na unahing isalba ang pera dahil mas inuna raw nitong iligtas ang kanilang anak matapos matrap. Di na po nakuha ng asawa ko kasi inunan niya itong bunso ko kasi natrap itong bunso ko. Pambili po sana ito ng sasakyan, jeep po sana, panghanap buhay ko po sana, para po meron na akong hanap buhay na sarili. Problemado nga ngayon si Pede kung paano magpapagawa ng bahay ulit matapos matupok ng apoy, pati na rin kung paano mababayaran ang perang inutang pero nasunog. Maraming netizens nga ang nahabag sa naging kalagayan ni Pede. Marami rin ang pinayuhan siyang subukan umanong ilapit ito sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas at baka sakaling may magawa pa umano ang ahensya sa kanyang pera na nasunog. Sana mabigyan siya ng jeep or sana mapalitan pa yung pera kasi magbabayad siya nang hindi niya pa napakinabangan. Nasunugan ka na nga, wala ka pang pera, iyak malala ka talaga. Napanood ko ang balita na yan. Gusto man sana niya iligtas ang pera pero mas inuna niyang ilabas ang kanyang anak. Tama pa rin ginawa mo, boss. Di na mababalik ang buhay pero ang pera pwede pa hanggat buhay tayo. Mahirap talaga pero sana dahil nabalita, maraming mabubuti ang mag-donate or magawan pa ng paraan para mapalitan ang nawala. Try mo papalitan sa Bangko Sentral ng Philippines. Baka pwede palitan. Sana.